Ang sagot ko doon sa tanong na yun is, I don't need him. Ha? Sinabi mo yun? Yes. Hello everyone! Welcome to Aramina Channel. Ayan. 'Di ba after 3 weeks, sabi ko magiging masipag na ako. Pero talagang magiging masipag na ako kasi may silver play photo na ako! Pero naabutan ko siya na maliit na siya. Dati kasi nakikita ko yung mga nagkakaroon ng ganito, yung ganyan siya kalaki. Tama ba ako? Ngayon ano na siya? Cost cutting na rin ba? Di ba pati sa YouTube, sa sobrang dami ng creators, sa sobrang dami ng nagbablog, cost cutting na rin siya. Pero proud pa rin ako dahil nagkaroon tayo ng ganito. Hindi ganun kadali makaipon ng subscribers, lalo na artista ka. Pag hindi ka nag-start as influencer talaga. At lalo na pag hindi ka consistent sa pag-upload, pag-vlog. Actually, marami akong videos na naka-imbak. Hindi lang siya na-edit, hindi lang siya na-upload. Pero, sisikapin natin talaga. Lagi ko naman sinasabing sisikapin. Basta gagawin ko na lang. Thank you sa mga nag-subscribe. Keep on watching. At yayain nyo pa ho yung iba mag-subscribe ng Aramina Channel at ng Moonstone Entertainment Network. Okay, meron pa tayong isang purpose tong vlog na to. Kasi, meron po akong nephew. I don't know kung nakikita niyo siya sa mga stories ko, sa mga videos ko, pero nakikita niyo na siya before sa mga stories ni Christine. Sa mga post ni Christine, maliit pa lang siya. I think pinopost ko din siya, napost ko din siya sa Instagram ko, sa Facebook ko, dahil noong 2023, in-encourage ko siya na mag-artista. Naku, maraming kikiligin dito. Kasi marami akong aeronautics na na mga Gen Z. 'Di ba? Dahil itong pamangkin ko, cute, pretty boy. 'Di ba? Kaya for sure, kikiligin ng mga Gen Z dyan. Yung mga aeronautics ko. Tawagin na natin ang aking nephew, Nate Reyes. Ayan. Hello guys. Mag-hi ka naman sa kanila. Pa-cute ka Hello. naman. Hi ka sa Aramina Channel. Hello guys. Okay, si Nate, sumali siya ng Mr. Philippines. Okay, and August 31 ang kanilang coronation night. So, ito po, actually, pinagalitan ko to kasi hindi niya sinabi sa akin na sasali siya. Kasi ako yung manager niya, di ba? Kwento mo nga, paano ka ba napasali? Biglaan? Niyaya ka? Inaya lang rin ng kaibigan ko kasi meron siyang close friend na part ng Mr. Philippines. Tapos, since maraming umalis na ibang candidate, naghanap sila urgently ng papalit sa mga umalis. And kaming dalawa ng friend ko ang napili. Yung friend mo, anong nire-represent yung city? Mr. Bicol. Yung friend mo, Bicol Region. Bicol Region. Ikaw, San Juan. San Juan City. San Juan City. Kaway-kaway kay Councilor Maki Matay. Ayan. Suportahan natin ang ating pamangkin. Ayan. Siyempre, nire-represent niyang San Juan City. And kay Mayor Francis Zamora. Hello, kaway-kaway. Okay, ano nang kwento? Ano ba? Kinakabahan ka ba? Excited ka ba? Noong una, kinakabahan talaga ako kasi first time ko sumali ng pageant eh. Wala akong alam about sa pageantry. Pero as I went through it, masaya pala sumali ng pageant. Kasi I remember, sabi mo, pinakaayaw mong gawin, sumali ng pageant. Tapos, bigla kang andyan. Oo nga. 'Di ba? Minsan talaga, nangyayari yun
Sabihin natin, ayaw natin ganito, tapos biglang doon tayo nag-end up. Diba? Hindi natin talaga masasabi ang panahon. Pero so far, nag-enjoy ka. Nag-enjoy naman. Oo. So, anong nilulook forward mo sa Mr. Philippines? Anong natututunan mo? I mean, anong nakaka-help siya sa confidence mo? Yeah, Kasi medyo mahihain ka pa eh. Nakakapag-boost siya ng confidence ko. Tapos, may natutunan ako na marunong ka makisama sa mga tao. Oo. Ayun. Always. Yung makisalamuha. Yun. Diba? Kasi syempre sa showbiz, hindi pa ganun karami yung projects mo. Hindi pa masyadong na-encounter mong tao. So, sa August 31, anong ine-expect mo? You think kaya mo makakuha ng title or okay lang na hindi ka manalo? Para sa akin, syempre, we're aiming high. Pero it's okay rin na matalo. Kasi it's part of the game eh. Ganun talaga. Like, we all learn something from our losses that will eventually lead to our win. Ayun. Naks, pang pageant na yung sagot mo Oo, dapat pala ang question ko dito parang pang rin. Yung Q&A pang pageant din. Kasi, syempre, napapansin ko yung mga candidates na iba, di ba, ang lalaki ng katawan. Ikaw, mukhang Okay lang. sakto lang, di ba? So, hindi ka naman na-insecure. Medyo. Medyo. Yun, so, ready ka na sa mga question and answer portion? Ready naman, ready. Ready? Ano yan, may training kayo? Actually, wala nga eh. Wala? Wala. Kasi di ba sa mga, like Miss Universe, yung mga ganyan, may mga training sila, tinitrain sila sa how to answer. So, dito, hindi naman siguro ganun kabigat ang mga tanong. Hindi naman eh. Oo. So, yung advocacy na yan na pinili mo, bakit iyan ang napili mong advocacy? Kaya yan yung napili kong advocacy kasi nakaka-relate ako. Growing up, syempre, growing up in a diverse family, iba-ibang tao ang nakakasama ko. So, iba-iba rin yung nagmamahal sa akin. So, basically kasi ang meaning na advocacy ko, kahit hindi siya blood-related, pwede mo siya maging pamilya. As long as they choose to stay and love you. Tama naman yun. Kasi nangyayari naman talaga yan eh. Minsan nga, merong mga pamilya na hindi magkasundo, tapos mas close ka pa sa kaibigan mo. Di ba tama? Meron ganun. At maraming nakaka-relate dyan. Ba't ka nakasmile? Hindi. Si Nate, Nathaniel po siya. Nathaniel Reyes. Anak po siya ng brother ko na si Holy King Reyes. Ayan. Holy King. Si Holy, siya yung pinakabunsong lalaki sa aming magkakapatid. Siya po yung ka-birthday ko. Papansin nyo sa mga pinopost ko pag birthday ko, yung lagi ako may katabi, nagbo-blow ng cake o may hawak na cake pag birthday ko. Yun po yung father niya. So, si Nate ay anak sa unang girlfriend. Ayan. So, para hindi po magulo baka maguluhan po kayo. Ganun po ang mga buhay-buhay ngayon. Diba? So, siya po yung panganay na anak ng aking brother. Hindi kasi lumaki si Nate sa brother ko. Diba? Tama? Sa mommy niya siya lumaki. But, ayan, once in a while, nagkikita-kita. I think, mas madalas pang makasama ni Christine, si Nate, nung maliit siya. And ako yata, mas madalas pa kaming makasama ni Nate. So, back to your advocacy. Kasi, bihira akong marinig yan. But, okay naman siyang advocacy. 'Di ba? So, paano mo gagamitin itong Mr. Philippines as platform para dito sa advocacy mo? Unang-una, syempre,
yun na nga, we all have different experiences, different families. Gusto ko lang na iparating sa mga tao na it's okay to be different. Kasi may sarili-sarili tayong path na dadaanan. So, just be yourself and be authentic and pursue your dreams. Ano bang dreams mo? Ano ba gusto mo maging? Tayo lahat may dreams, di ba? Anong dreams mo? Una, maging fitness influencer. Fitness influencer. Napakadali. Ngayon na pwede mo nang gawin yan eh. Maging consistent ka lang mag-upload ng pag-workout mo at maging fit ka lang, influencer ka na. Madaming influencer dito sa mundo. 'Di ba? Aside from that, Gusto ko rin maging sikat na model. meron ka bang ina-idolize na model? Na kahit foreigner, na Si Marlon. Marlon. Foreign yun. Famous po siya. Nagsimula siya sa streaming, then kinuha siya ng mga ibang brands. Ayun, nagmamodel-model na siya. Oh, anyway, ikaw, gusto mo maging sikat na influencer? Tapos model rin. Model. Ayaw mo mag-artista? Not now. Not now, kasi you're focused on your studies. Yes, nakafocus ako sa So, studies ko. anong course mo and Sa San Beda ako nag-aaral. First year, marketing. marketing? Yan ang pinili mo. Yes, marketing. Nung una, accounting, di ba? Nag-transfer ako ng school. Ba't masakit sa ulo ang accounting? Masakit. Masakit daw sa ulo ang accounting. Oh. Okay, marketing, that's your second choice, which is magagamit mo yan for yourself. Kung ano yung matututunan mo na marketing, pwede mo i-market yung sarili mo. Ayun na. Ito kasi si Nate, sobrang baguhan pa lang, kaya nung una, halos hindi nagsasalita yan eh. Sabi ko nga, ay nako, ipakilala nga kita dito sa Aramina channel ko. Kasi bihira lang din ako mag-introduce ng pamilya ko dito. Parang biglaan lang. Kasi nga, sometimes, pag matagal ka na sa industry, parang gusto mo very private na lang yung personal life. About your family, about yung sa anak mo, sa asawa mo. Pero minsan hindi mo maiwasan eh. Kailangan mo rin pakilala, tsaka i-share. Pero ayoko lang mag-overshare. Para at least may natitira pa rin sa atin kahit papano. Lalo na sa mga napagdaanan ko for 33 years in the industry. So, ikaw, dahil pinasok mo itong Mr. Philippines, hindi mo may iwasan na maungkat yung pinanggalingan mo. So, naungkat na pamangkin kita. Hindi ko pa actually nababasa yung sa PEP. No. Oo. Ano ba yung mga lumabas dun sa PEP? Ano lang, yung relationship nga namin ng Ng daddy mo? daddy ko. Oo. Ano na-mention mo doon? May tinanong kasi sa akin daw. What will you say to your father daw? Sabi ko, I don't need him. Oh, you don't need him. Tapos may mention pa, if may chance na babawi yung father mo, would you let him? Sabi ko, oo naman. Siguro, tapos may follow-up question pa. Ano daw? Siguro sabi ko, siguro financially na makatulong sa pag-aaral. Ayun. Oh well, time will come, 'di ba? Kasi nga hindi nga siya lumaki sa brother ko. At saka, kumbaga, hindi sila talaga ganun ka-close, like father and son. Iba-iba rin kasi pag lumalaki yung anak, nakasama yung tatay, 'di ba? So, I understand naman. Kaya, somehow naman, andito naman kaming mga tita mo, 'di ba?
Oo. So, but anyway, nangyayari naman talaga yun sa family. Ito si Nate, mabait to. At, wala, may ganun talagang moment. Darating din yung time na magkakaroon sila talaga ng... Kumbaga kasi may ibang family na yung mommy niya, may ibang family na rin yung brother ko. So, normal lang na ganun ang mangyari. Ganun din ang ma-feel ng bata. Kaya ako, advice ko talaga sa mga parents na sa anak ko, si Mandy, 'di ba? May iba na akong family, may iba ng families ang father niya. We see to it na napupunan ko rin yung ng pagmamahal si Mandy kahit hindi na kami together ng papa niya. Tapos, ganun din si Patrick. Pero, somehow, may challenge pa rin yun sa mga nagko-co-parenting. Kasi minsan, pag hindi, alam mo yun, yung nag-aagawan, parang nagkakaroon ng selosan sa oras. Kunwari, pagod lang si Mandy, ganyan. Tapos, hindi siya makakapunta sa papa niya. Parang, hindi ka na nakapunta dito eh. Weekends ka na lang sa akin. So, may mga ganong moment. So, kailangan talaga acceptance, 'di ba? Sa mga ganyang bagay. Pero, kayang-kaya mo na yan. Malaki ka na. Iho. Like I said. So, 'di ba? Holy. Holy. Holy, holy, holy. Ganyan po, pag kinakantaan ko lang po yung brother ko, Holy Night! Basta, alam mo, be happy always. And I'm sure naman, love ka rin naman talaga ng tatay mo. Si tatay holy mo. Wow! So, anong gusto mong i-share dito sa Guys. Lahat ng gusto mong sabihin mo na dito. Guys, follow nyo na lang yung mga social media accounts ko na makikita nyo sa screen. Yan, lalabas yan. And supportahan nyo ako at kaming mga candidates sa coronation namin on August 31. Ayun. Supportahan niyo po ang aking pamangkin na si Nate Reyes sa mga aeronautics at saka sa Team Arabel C, Team Arabel C. Supportahan natin si Nate. Manood kayo. Natin yung kung saan yung venue ng Coronation Night. So, bago tayo magtapos, magpo-promote muna ako. Abangan niyo po ang magandang araw. Malapit na po yan sa September na po. At pinangako ko nga, every Sunday, mag-upload ako. Siyempre, para sa aking pinakamamahal na... Ay, huwag naman pinakamamahal, magtatampo yung ibang pamangkin ko. Mahal kong pamangkin, para sa mahal kong pamangkin. At eto na kami. Thank you for watching. Thank you for supporting. Thank you for all the good comments. Like, comment, subscribe. Moonstone Entertainment Network. Ito na kami podcast. Siyempre, gusto ko ulit mag-thank you kay Ice Sigera. Dahil siya yung first guest ng Ito na kami podcast. And of course, Poon, September 9 na po, yung movie namin na horror na matagal na po namin ginawa. Mapapalabas na po siya. Nate, good luck sa'yo sa Mr. Philippines. Huwag niyo pong kalilimutan. I-follow niyo po ang aking pamangkin sa kanyang mga social media accounts. At August 31 na po ang coronation night ng Mr. Philippines. See you guys sa coronation. So, thank you. Thank you for my silver play button. Thank you.